Malabo po itong statement po ninyo kabayang Attorney Salvador Panelo na itong kaso daw, mga kababayan, plunder case, malversation, bribery, ang motibo ay para siraan yung pagkatao po ni Sara. Sabi nga natin many times, hindi mo naman kailangang siraan pa si Sara. Si Sara, siya mismo yung sumira sa sarili niya. Di ba po mga kababayan? Nang bantaan ni Sara yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, na ipapapatay, nangontrata na daw siya. Sinira ni Sara mismo yung kanyang pagkatao. At nang magpapreskon siya at sabihin, ini-imagine niya yung ulo ng ating Pangulong pugutan. Yan o. Hello mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong mga sinasabi ni Panelo tungkol kay Sara Duterte at saka yung mga propaganda ngayon para pabanguin si Sara. Ginawa po si Sara ngayon na superhero. Yan ang strategy ng mga handlers, mga kababayan ni Sara. Ginawang superhero para palabasin si Sara ang tagapagligtas ngayon ng ating bansa. Tagapagligtas o magpapahamag, mga kababayan, sa ating bansa. Yan ang image, mga kababayan, na pinapakalat ng mga handlers ni Sara. Ginawa pong superwoman. Ayan Sara All Philippines. Matindi ang mga imaginations po ng mga handlers ni Sara para papanalonin na maging Pangulo. Ganon, mga kababayan. Inilinya na sa mga superhero ng mundo. Mga fictional character tulad po ni Captain America. Umabot na sila sa ganung level, mga kababayan, ng propaganda. Ayan Kung ano-ano na lang po naiisip ng mga handlers ni Sara. Yan sabi diyan. At ito na nga, nagwagi na si Super Sara All laban sa mga masasamang tao sa Pilipinas dahil na rin sa tulong ng 95% ng taong bayan. And take note, puro kami superheroes. Ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan? Baka yung handler ni Leni Robredo noong last presidential elections, nag-migrate na sa kampo ng mga Duterte siguro. Kasi yung strategy, parihas. Ito si Leni. Parehas, mga kababayan. Ito si Leni Robredo noon. January 8, 2022, Superwoman Leni. May campaign ad nga si Leni Robredo noon na may paganon-ganon. Nakalimutan ko na lang yung karakter na yun, mga kababayan, na may superpower. Ito siguro ngayon ang nasa likod nitong Sara All campaign para pabanguhin yung pabantot ng pabantot na pagkatao ni Sara dahil sa left and right na mga kaso at mga controversies na kanyang kinasangkutan. Pero alam naman po natin, si Leni natalo kahit project na Super Leni si Leni Robredo. Talo, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong. At malamang yun din ang sapiti ni Sara. Kaya itong mga sinasabi ni Panelo po, baseless ito po. Sal Panelo says plunder case against VP Sara Duterte bound to fail. Sabi ni Panelo, it will not succeed anya as in previous attempts to besmirch Inday Sara's character. Like its failed governance, it will receive the people's wrath, sabi po ni Panelo. Malabo po itong statement po ninyo kabayang Attorney Salvador Panelo
na itong kaso daw, mga kababayan, plunder case, malversation, bribery, ang motibo ay para siraan yung pagkatao po ni Sara. Sabi nga natin many times, hindi mo naman kailangang siraan pa si Sara. Si Sara, siya mismo yung sumira sa sarili niya. Di ba po mga kababayan? Nang bantaan ni Sara yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez na ipapapatay, nangontrata na daw siya. Sinira ni Sara mismo yung kanyang pagkatao. At nang magpapreskon siya at sabihin, ini-imagine niya yung ulo ng ating Pangulong pugutan. Yan o. I imagine myself cutting his head. Dinemonstrate pa niya o. Yan o. Mga kababayan. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin dahil sa mga katabi ko. Pati yung mga katabi ng ating Pangulo at katabi niya doon sa stage, gusto niyang idamay. Ini-imagine na pugutan ng ulo. May nakita na kayong ganong public official dito sa ating bansa at kahit sa ibang bansa na ganon ang mental state po. So hindi mo kailangang siraan si Sara. Walang naninira sa kanya. Yung mga actions niya, yung mga statements niya, public statements, yun mismo ang sumira kay Sara Duterte. Nag-expose ng kanyang totoong karakter. Kaya ngayon, mga kababayan, aligaga yung kanyang mga handlers para pabanguhin ang pagkatao ni Sara in preparation sa kanyang pag-announce next year na tatakbo sa pagkapangulo. Ginawa siyang superhero ngayon. Yung grave threats niya na ginawa sa ating Pangulo kay Martin, kay Lisa Marcos, malinaw po na may grave consequences yun. Yung kanyang mga statements na binitawan, constitute national security risk. At ito'y patunay, mga kababayan, si Sara is unfit na humawak ng top posisyon sa ating bansa bilang isang Pangulo. Yan ang malinaw. Walang nagtulak sa kanya para bantaan yung ating Pangulo. Nang ganon kaseryoso mga kababayan. Vice Presidente siya. Ganon ang ginawa niya mga kababayan. So kailangan lang na panagutan niya all her actions mga kababayan. So ang tanong natin, ang isang opisyal ba mga kababayan na nagsasalita na may criminal intent, karapat dapat pa bang mamuno sa ating bansa tulad ni Sara Duterte? So yun ang tanong natin sa ating mga kababayan. At ng kanyang bantaan, yung ating Pangulo, si First Lady, si Martin Romualdez, sinabi pa niya na no joke, no joke. Yung iba, nagsasabi mga kababayan na ito'y personal attack lang. Hindi tayo naniniwala that it is just a personal attack. It is a national security risk mga kababayan. Kasi ang binantaan niya, presidente po. So malinaw po yung ginawa ni Sara. Isang pagbanggit ng posibleng karahasan to no less than the President, the first family, and the Speaker. So sa anuman pong demokratikong estado, ito po ay malinaw na red flag. Threat assessment trigger po. At ground for disqualification po sa sensitibong posisyon tulad ng pagkapangulo. Kaya ito po, impeachment complaint. Number 1 po siyang nakalagay. Kaya lang yung mga kaalyado niya po sa Senado, in-archive lang. Yon ang masakit na pangyayari mga kababayan. Kaya importante na after na mag-lapse yung 1-year bar sa pag-file ng impeachment mga kababayan, it is necessary na ma-refile ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Other than yung mga bago na lumitaw ngayon tulad ng naging affidavit po ni Ramil Madriaga. So, ang ginawa ni Sara po, malinaw na isang state concern. Ang problema ay hindi po damdamin, kundi pag-iisip. Ang issue rito mga kababayan ay hindi kung galit siya. Ang issue po mga kababayan ay inisip niya, nakatanggap-tanggap ang magsalita ng ganitong uri ng intensyon. Napakaseryoso. Imagine, pinaplano mong ipapatay yung ating Pangulong Bongbong. And that is, yung pagpaplano, yung pagbabanta, ginawa mo openly sa publiko, mga kababayan. Sabi ko nga, never pa sa ating history ng ating bansa. Kahit sa ibang bansa po, walang gumagawa ng ganyan, pero nagawa ni Sara Duterte. Pagkatapos, gusto ninyong maging presidente, ang ganyang uri ng tao.
you will be the worst voter na iluluklok mo sa isang napaka-sensitibong posisyon ang ganyang tao, ang ganyang personality na malinaw po, hindi estable yung kanyang pag-iisip. Yan po ay malinaw na delikado. Na ang isang opisyal, normal na sa kanya ang gumawa ng karahasan. Normalizes retaliation. And worse, hindi man nga siya po inaano, pinapabayaan lang siya. Yung kanyang buong pamilya at kanilang kampo, yung mga paninira sa ating Pangulo. Iba po, yung delikado po ang ganitong uri ng pag-iisip. A mindset that normalizes retaliation. Violence, nagsasalita ng kill switch logic, at hindi po nakakakita ng mali sa ganitong pahayag. Nagpapatunay lang siya, mga kababayan, ng judgment failure sa pinakang mataas na antas. Di ba po? So, hindi lang po ito medical diagnosis. Ito ay evaluation of conduct. Gusto ninyong magkaroon ng ganyang uri ng leader? Openly, using social media, pinagbabantaan yung kanyang kagalit. Ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo na pugutan niya. Yan dinidemonstrate pa niya. Sabihin niyo, normal lang ganyang uri ng normal lang ganyang uri ng opisyal. Pag ganyan ang inyong pag-iisip po, ibig sabihin yan, kayo na mismo yung abnormal. Di ba po? Sinabi pa niyang no joke, no joke. So, alam niya, mabigat ang kanyang sinabi, naunawaan niya ang implikasyon. Pero pinanindigan niya. Pinanindigan pa rin niya, mga kababayan. So kung ang vice-presidente na nagbanta, hindi umatras, hindi humingi ng paumanhin, hindi itinuwid ang kanyang mga pahayag. So ang tanong, ano yung pinapakita? Ano yung ipinapakita nito, mga kababayan? Nagpapakita po ito ng conviction, kaya lang sa maling direksyon. Malinaw na siya ay isang threat to national security. Kasi ang binintaan niya yung ating Pangulo. Kaya yung ginawa ng presidential security, lalong pinaigting ang seguridad ng ating Pangulo after na gawin yung pagbabanta ng Vice Presidente. So it is a threat to national security. Kasi ang ating Pangulo ay simbolo at haligi ng ating Estado. Ang anumang banta sa kanya ay isa pong destabilization risk, encouragement ng violensya at signal ng extremism. Tama po? So kapag ang ganitong idea o pag-iisip, mga kababayan, ay nagmumula sa loob mismo ng gobyerno, doble po ang panganib. Ito ang dahilan, mga kababayan, kung kaya sa ibang bansa, mas mabigat po ang parusa sa ganitong uri ng threat. So makikita ninyo dito kung bakit nasabi natin, at marami, hindi lang tayo nagsasabi, unfit si Sara na maging Pangulo. Kasi kung ganito po, ang pag-iisip niya bilang Vice Presidente, ano pa kaya kung maging Presidente siya? Ang pagiging Pangulo po, sa totoo lang, kailangan ng tinatawag na emotional restraint. Tulad ng tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong. Kalmado lang palagi. Dapat may moral clarity. At saka absolute for life. Respect for life. And institutions. Ang lahat ng yan, mga kababayan, hindi mo makita kay Sara Duterte. Yung pagrespeto sa buhay at sa mga institusyon. Wala siyang respeto sa Congress. Walang respeto sa DOJ, sa NBI. Remember nung in-invite siya, mga kababayan? Ganon ang pinapakita ni Sara Duterte. Pero sa totoo lang po, hindi lahat ng politiko na maingay po ay mapanganib. Pero ang isang politiko na kaya niyang banggitin openly ang pagpatay, bilang opsyon, lalo na po sa pinakang mataas na antas ng kapangyarihan sa ating bansa, sa totoo lang, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Kasi ito po ay usapin ng buhay, usapin ng Estado, usapin ng kinabukasan ng Republika ng ating bansa. Papayag kayo sa ganyang uri ng leader? So yun ang ating tanong sa ating mga mamamayang Pilipino. Pag-isipan po nating mabuti ang ating mga desisyon, lalo't papalapit na po ang 2028 presidential, vice presidential, senatorial, local elections. So malinaw po, kapag ang salita po ay palaging naugnay sa karahasan, ang tawag dyan po ay panganib, hindi pamumuno. Tama po, mga kababayan, huwag nang magkamali. Tama na minsan nagkamali tayo sa pagpipili ng mga leader. Pag paulit-ulit tayong nagkamali, mga kababayan, sa pagpipili ng mga leader, ang tawag niyan katangahan. Di ba po?
Tama itong sinabi ng isang mambabata, Sara Duterte should seek psychological assessment. Vice President Sara Duterte should seek a psychological assessment following her deeply alarming threats against President Ferdinand Marcos Jr. and his family. House Assistant Majority Leader in Zambales, 1st District Representative G. Congon said, sabi po niya, no reasonable person would conceive of, much less make, this kind of statement. The level of irrationality in her words is deeply alarming. He also noted that Duterte's violent, grotesque threats show a troubling level of instability. She should undergo a thorough psychological assessment to be sure that she can still serve the country given this critical position, sabi po ni Congon. Yun ang dapat pong gawin sa mga totoong nagmamahal kay Sara Duterte. Hindi yung lalong itutulak ninyo na tumakbo sa pagkapangulo. Hindi lang si Sara ang gusto ninyong ipahamak, kundi ang buong Pilipinas na ang gusto ninyong ipahamak at buong mamamayang Filipino. Di ba? Sabi naman po ni House Assistant Majority Leader in La Union, 1st District Representative Paulo Ortega, Duterte's statements bear serious implications, potential dangers and consequences for the nation's leadership. This kind of violent and frightening statement is unacceptable from anyone, especially from a sitting vice president. Clearly, there are serious questions about their mental and emotional state. So, malinaw na po, mga kababayan. Yung mga statements na yan, hindi galing sa atin, galing mismo dito sa ating mga mambabatas after na bitawan ng matinding mga pagbabanta ni Sara Duterte. So, next year, January, mga kababayan, sabi ni Sara several months ago, doon siya magde-decide kung siya tatakbo sa pagkapangulo. And I think, alam na natin ang kanyang magiging desisyon, talaga tumakbo sa pagka-presidente. Kasi, ngayon pa nga lang po, 2 years ago, dinesignate na niya yung kanyang sarili as na-point na niya yung kanyang sarili as designated survivor. At yung kanyang mga supporters po, antaran ang pag-udyok sa publiko na mag-alsa laban sa ating Pangulo para iupo na si Sara, lalo na si Harry Roque, para po makaligtas sila sa kanilang pananagutan. At yung mga sabit na mga kalyado nila sa massive corruption, lalo na sa flood control, hindi na matuloy ang investigasyon. Di ba? Yun ang kanilang intensyon, mga kababayan. So ang tanong natin, payag kayo sa ganon na sistema po? Kung payag kayo, wala tayo magagawa niyan, kundi to suffer from the consequences sa mga maling aksyon natin. Di ba? Ayun lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad po ni cancer survivor and endorser ng product na to, Maritone Fernandez.
At saka sa mga for cancer prevention po, mainam po ito. For your inquiries in orders at saka sa gustong magnegosyo, mag-inquire lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase po siya sa Amerika. Yan ang kanyang online tindahan, online selling po. Sa mga mahilig na naman po magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG. Your luxury escape located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.